Matapos ang pagdedeklara ng pertussis outbreak sa lungsod ng Quezon, ilang lugar na rin ang naitala ng Health Department na may pagtaas ng kaso nito. Ang detalye sa ulat ni Rod Lagusad. Inaasahan ng Department of Health na posibleng dumami pa ang maire-report na kaso ng pertussis o tuspirina sa bansa. Sa tala ng DOH, nasa 453 na ang kaso ng pertussis sa unang 10 linggo ng kasalukuyang taon. Mula sa bilang na ito, nasa 35 ang naiulat na namatay. Ayon kay Undersecretary Eric Tayag, mas mataas ito sa 23 kaso na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bagamat marami ng lugar dito sa Metro Manila, kasi doon sa 453 cases, may 167 na nakumpirma, 38 doon sa National Capital Region, sinusundan yan ng 2 rehiyon. Yung po ay Calabar Zone at saka sa Central Visayas. Halos 10 rehiyon ang may pagtaas sa kaso ng tuspirina. Pagdating naman dito sa National Capital Region, anya nakaplateau o hindi tumataas katulad ng inaasahan ng kaso dito. Pero ayon sa opisyal, binibilang pa ang maaaring may ulat sa kagawaran at magkakaroon ng update sa datos kaugnay nito. Una na nagdeklara ang Quezon City ng outbreak kasundan 2 dosenang kasong naitala sa lungsod na kung saan 4 ang naiulat na namatay. Kaugnay nito ayon sa DOH na pipintong magdeklara na din ng outbreak ang Iloilo City. Sa bahagi ng San Juan City, mas pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ang pagbabakuna sa lungsod. Kasabay ng pagbibigay impormasyon kaugnay ng pertussis, nagbakuna na rin ang lungsod ng initial at booster shots sa mga bata bilang proteksyon laban dito. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, nasa 2 kaso ng pertussis ang naitala sa lungsod na gumaling na mula sa sakit. Pagdating sa Metro Manila Council, makikipag-ugnayan si Zamora sa iba pang mga mayor at maging sa pamunuan ng MMDA para mapag-usapan ito sa susunod na pagpupulong. What we really have to do is inform the public. Ano ba itong pertussis? Kahit ako po, aminado po ako na nitong mga nakarang araw, tsaka ko lang nalaman ano ba itong sakit na ito. Kaya mahalaga po talaga na magkaroon tayo ng massive information campaign sa lahat ng local government units sapagkat ito naman po ay isang sakit na pwedeng maiwasan. Isa si Mori na pinabakunahan ng kanyang 1 taong gulang na anak. Nag-aalala po, syempre, magulang po tayo, bata po, mas prone po sila sa mga ganyang klase ng mga sakit. Kaya po, nung nagkaroon po ng opportunity na may ganitong bakuna or booster po, agad po kaming pumayag. Dahil dito, mas kampante na siya at napawi na ang kanyang pag-aalala. Kaugnay nito, panawagan ng LGU, magpabakuna na. Sa bahagi ng DOH, kasama sa dahilan ng pagtaas ng kaso ng pertussis ay ang mababang fully immunized child coverage. Ayon kay Undersecretary Tayag, nasa 72% lang ito. Kaya nagsasagawa ng catch-up immunization ng DOH tulad sa measles o tigdas. At para maging mataas ang proteksyon ng measles vaccination, kinakailangan hindi ito bababa sa 90%. At para tuluyang maalis ito, dapat hindi bababa sa 96%. Ngayon yung pertussis, binibigay yon as early as 6 weeks yung baby at 2 beses pa muli ibibigay yon 1 month apart. At ang bakunang ginagamit dito sa atin ay pentavalent 5-in-1. Maliban sa bumaba yung pagbabakuna, nakalimutan, tinamad, o kaya naman ay ayaw magpabakuna ni mami sa mga baby po nila, nagkaroon din kami ng issues sa supply ng bakuna. Kaya nga hinahabol ngayon ng kagawaran ng kalusugan para hindi po talaga masaid ang supply. Target ng DOH na maabot ang nasa 95% na fully immunized child coverage sa bansa. Samantala, ayon sa DOH, walang mandatory na pagsusuot ng face mask. Pero payo ng kagawaran, timbangin ang sitwasyon tulad na lang ng pagsusuot ng face mask kung ikaw ay senior citizen o may nararamdaman na. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.